Hallelujah. Paano na may mga Biblia o galing ng mga isuon? Abri mo nato sa libro sa Buhat, Kapitulo 16, versikulo 25 to 30. Acts chapter 16, 25 to 30. Kung basahon, sa hapit na ang tungang gabi, si Pablo o si Silas nag-ampo o nag-awit o mga pagdayag ngadto sa Dios o namati kanila ang ubang mga binilanggo. 26. Unya sa kalit milino o kusog nga nakatayo pag-ayo bisan sa pasukuranan or pundasyon sa bilangguan o nangaabli ang tanang puntahan o nangatangtang ang mga kadena sa tanang binilanggo. 27. Nahigmata ang tinubyanan sa bilangguan o sa pagkakita niya nga nangaabli na ang mga puntahan, gipakainuniyag ng layas ang tanang binilanggo. Busa, gilanit niya ang iyang espada aron maghikop unta. 28. Apan misinggit si Pablo, ayaw paghikop, anihara kaming tanan. 29. Busa ang tinubyanan sa karsel na ngayong suga, unya misulod siya nga nagdali ug miluhod nga nagkurog sa tiilan ni Pablo ug ni Silas. In 30 siya, unya gipagawas niya sila o gipangutana, Sir, unsa may akong buhaton aron ako maluwas? Mag-ampo ta. Among dalaygon ug buhi nga Dios, ipasalamatan ka nang mintak na Lord. Ni anak po kami Ginoo, enjoying the freedom nga maminaw sa imong pulong, mubasa sa imong mga pulong. For we know that there are some other countries, Ginoo, na nagtago-tago sila nga mabasa Bible, nagtago-tago sila nga magtapo. But Lord, niya kami karon, we are free nga buhaton ni Ginoo under in your presence. So, nasalamat ka ay Lord nga sa mao nga freedom. And oh God, salamat ng mata kasing-kasing nga ron katakna at tabulog nga kasing-kasing diin sa dihang isabwag nga inyong mga pulong mutisok kini Ginoo sa ilang mga kasing-kasing mutubo ug mamunga para lamang sa inyong kahimayaan. Lord, I give all the hour of the remaining hour dinha lamang kanin o Dios ka wala ko mahimo kung wala ka. In Jesus mighty name. Amen. Amen. Hallelujah. So kini nga account na atong gibasa mga igsoon, I know this is very popular. Diba? Very, kitang tanan, kabalod jud ani istorya ha. Kung may gani illustration about prayer, about worship, about praises, gamiton jud ni siya kay kini nga story na padayag jud siya usa ka gamhanan ang mga pagdaig. Kay diha sa diha kuno nga nagkanta si Pablo si Silas sa atong gibasa kaganina, napuyo ang pundasyon sa mao nga piswan. So, mo ning gisbutan nato karon ang title nato karon nga kabuntagon mga isuon is The Midnight Praises and Midnight Miracles. Kay natunga ni siyang duha. Kining account natunga siya sa duha ka importante nga event. Ang mga panagdaig o ang mga milagro nga hitabo human sa panagdaig. Amen? So si Paul and Silas maiso naabot sila sa Macedonia and actually dili ni mao ang ilang ruta. Sa laing nga ruta unta sila paingon pero pinaagi sa usa ka panan-aw gipadayag sa Ginoo ngadto kang Paul nga moadto siya Macedonia. Na isa ka Macedonian nga tawo nga nagtindog nga nagpanangpit na dali nga rin kinahanglan ninyo diri. So instead of going anywhere, misulod sila kay Paul believed that it is the Lord is speaking unto him nga moadto siya sa Macedonia. So miadto sila dito, misulod sila dito maisuon and napriso sila dito tungod kay kriminal sila. Okay? Nagkanta sila, midnight praises diya sa prison, dili tungod kay na kriminal sila, nakabuhat sila nakabuhat sila mga violation sa Macedonia, na preso sila tungod kay ang usa ka slave girl that is possessed, matuta, gitagaan ng kagahom sa Bisaya nga version na nagitugahan, kuno siya sa daotang espiritu o kagahom mamadagna, fortune telling, and that is witchcraft. So sa pipila ka adlaw masigi siya sunod-sunod ni Pablo o ni Silas, gisamukan si Pablo niya. O di bagod, nabadlungan siya. Giignan siya ni Pablo pahawak sa tanas na isamo. So katong nga slave girl nabalik siya sa iyang original self kay napahawak man. Sa ngalan ni Hesus Kristo gula gikan kaniya ingon ni Pablo. So katong nga slave girl na free. Nasuko man ang taliya atong nga slave. Kay di na siya kapangwarta. Kay gihimo man to niyang slave girl na pagwartahan. So magpila ang mga tao, magpatag na. Okay, nakasulay na bata na,
magpatagna-tagna, kung sa kong kaugmaon, isang mabana, madato, mapubre ba ko? Sauna. O, di ba sa una, nakaagitan ng tagna-tagna, magpila-pila po na ng mapiriyahan. May mga tagna-tagna sumuot, gibuhat atong master, si slave girl. Karon ka na, nahawa naman ang spirito, nagtuga ka niya, di na siya makasapi. Nasuko ang mga master. Mauna nga, sila Paul o Silas, iyahang gidako, gidala na dito sa humanan, and then may apil ang mga tao, mitabang sa pagdagmal kanila, o they are wrongly accused. They are falsely accused. Gitumuan, gipalabuan. Moong napriso sila. But Paul and Silas is not guilty. Wala sila gihimo nga sala, pero napriso sila tungod kay wala nakapangwarta ang mao nga servant. And so because of the gospel mga isuon, wala sa gibuhat nga dautan mao nga napriso sila. Unya mahadto sa midnight praises. Unsay gibuhat nila dinha sa prisuhan mga isuon. In verse 25 inyo sa dinha nga sa hapit na kuno ang tungang gabi nag-ampo ug nag-awit. Okay, klaro kay nag-ampo ug nag-awit ug mga pagdayeg ngadto sa Dios ug namati kanila ang ubang mga binilanggo. Dinha sa mga panagdayeg ni Paul and Silas mga igsoon, makakita ta what praise should be. Unsa jud angay ang pagdayeg? Unsa ang pagdayeg? Una, praises does not depend on the circumstances. Ang pagdayeg mga igsoon wala na siya gadepende kung unsa imong sirkumstansya, unsa ang imong sitwasyon, unsa imong gibatik. Kaya kung tan-aw na itong kinabuhi ni Silas mga igsoon, kung sirkumstansya lang ang basihan, di jud kadayeg-dayeg. Diba? Naa sila sunod sa prisuhan. They are falsely accused. Pakita ko itong verse sa 16:20 to 24 Nel. Okay. So, giakusahan sila. Next. Katong, Next. i-breakdown na bito siya Nel. Okay. Kato. Okay. So, gibutang-butangan sila. Bisan tuod wala sila mga sala. Then, miapil pa ang mga tao. Pagdagmal kanila. Gigisik pa, o before sila gibunal-bunalan mga igsoon, gigisi ang ilang mga ipangsuot, so hubo sila. So ang bangag mga igsoon, wala dyan nakatabon, paghampak na silang mga likod. Gidagmalan sila, then gitabangan sila ubuna, then according to Jewish legal tradition mga igsoon, 40 blows or 40 kabunal ra ang maximum. Pero sa mga Romano, unlimited. Walay limit sa mga taga-Romano. Kung sa Jewish legal tradition, pag abot og 39, mundang na sila, aron dili sila kalapas o 40 sa mga Romano, wala nang law. So naa sila sa Roma, naa sila sa Macedonia, ilalom sa Roman government. Mo na nga giayo sila og bunal, matud pa diha, giayo sila og hampak, gibunalan sila pag-ayo sila, nga gigisi na ang ilang mga salina. Then they were in prison, gipriso sila sa kinasupuso ukang lawak. Sa English, ani is inner cell. Kung modern term po na to, karon mga isuon, Bartolina. Gibartolina sila. Then, nagibartolina sila, gikadinahan sila, ang ilang mga tiil, giakog pa dyan. Kita pa mo sa picture na sa mga bata patan? Nagiakog ang ilang mga tiil, naglingkod sila, giakog ang ilang mga tiil din ha. Aron di sila makalakaw o makadagan. Di ba good? Mura sila gadakot mga isuon o notorious na mga kriminal. Yes. Di ba? Without proper hearing, gidakop nila si Paul and Silas tungod lang. Instead, malipay sila kay katong demon-possessed girl na pagawas na, pero lahi nangasuko sila. And then, gipriso sila, gibutang sa Bartolina, gigapos, then ang giakop pa dyan ang mga tiil. Diba? So, muna sila gadakop kung usa ka, grabe nga kriminal nga mahandog sa mudagan. Then, ang Bartolina sa atong modern time, si Bangit-ngit. Ngit-ngit, baho. Pinakasuok na siya para ang Bartolina sa ako lang na according po sa mga movies nga kung nakita ibutan ka Bartolina kay disciplinary action mo kung naa ka sa prisuhan nagbuhat ka og naglabag ka og mga gautan ibutan ka Bartolina pero sila mga isuon wala sa miagi atong normal nga sa diretso sila sa Bartolina gibutang sila dito and yet mga isuon bisan tungod sa ilang sitwasyon wala sila nag-groan sa kasakit. Wala sila nag-groan out of despair, out of frustration. Wala sila nag-groan out of blame. Kung saan nag-groan? Mga pag-ampo o mga pagdayeg sa Ginoo. Amen. Amen? Naglingkod sila dito, puno ko sila og sama diri.
Nakita masangdan at itong pagkalisgrasya sa kumangod, naguol na magaling ko, nga wala pa ati mali sa mga nurse. Dapat gilimpyuhan na ni, butangan na ni, bitadan kay ma-infected na ni, dapat disinfect na ni siya, bla bla bla. Diba, ang samad is hugasan dahil nakita, katong ilahat nila, katong kasamad, ang mga sila mga likod, mga altiin, mga kamot, wala disinfect mga isuon, wala limpyuhin mga isuon. Na-imagine ninyo ang kahabdos, na-imagine niyo ang kasakit, naglingkod sila sa usa ka higit na lugar, nag-iako ba mati, nga dili pa ka sila kakalun, pero nag-agulo sila dili tungod sa kasakit, nag-agulo sila dili tungod sa mga pagmahay, nag-agulo sila dili tungod out of despair and frustration, pero nag-agulo sila mga pagdahig din sa Ginoo. Hallelujah! Diba? So din ang ipakita that ang imo mga pagdahig dili lang sa panahon malipayon ka. Ang mga pagdahig dili lang ihatag sa panahon nga maayo ang nahitabo sa atong kinabuhi. Ang mga pagdahig dili lang panahon nga daghan ta og blessings. Even in your pain, even in your frustrations, and even in your despair, makadahig gyapon ka sa Ginoo. Bisan diha sa imong kaingit, bisan diha sa imong kaguol, makadahig gyapon ka diha sa Ginoo. Muna ipakita din ni Paul ang Silas maiso nga bisan sa ilang kahimtang dili na makapugo nga dahil nila ang ilang Dios. Diba? Ang tao nga mga namati nila dito sa presuhan kung makaingon dyan nga kinsa man yung Dios ginagkantahan. Kaya diba ang mga Romano, dagan sila mga Diyos, wala sila nga ilang Dios. Kinsa man yung Dios na ilang giamtuan, na bisag sila na puno sa samad, bisag sila naa sa kaningin, bisag sila naa in despair, makadahig man. Diba? Kinsa man ilang Diyos may gisimba karon nga kahimo kan sila og tuboy sa mga pagdahig bisan sa ilang sitwasyon. Amen. Naminaw po itong mga tawhana din ang kanya. Matod pa in the book of Psalms 34 verse 1 mga isuod. Pasalamatan ko kanunay ang Ginoo. Dili kayo na kumuhunong paglitok og mga pagdahig alang kanya. Which nagdasig ka nato mga isuod in English. I will praise the Lord at all times. Sa kawadlon o sa pagkaabunda. In health man or in sickness, I will praise the Lord at all times. Hindi nga mga ngabil, dili ni muhunong pagdahig na kaniya. Una kita mga isuon, komportable ta diri hayag, na electric fan, na ay mga lyrics, na ay mga music, pero sa'y bugat, no? Kinahanglan, bugat, di ba? Sa'y bugat. Mara magbili, din na mao ang favorite song na ko. Yeah? Ay, mga iso nakaagi ko, dili lang kayo, dili pa, ibu-ibu mo na ako, nakaagi ko, actually, di ko ganan sa vice ka na nag-play karon ganahan dyan ko itong isa. Ay, di ko ganan sa sumangiter. Di na ko feel. Diba, komportable kayo tao. Pero si Paul o si Silas, mga isuon, diha sa kanitngit o kasakit, lamig ka ilang mga panag-awit. Correct. Diba? Nakita na ata diri sa komportable nato na magkarutin-rutin kasi mo nato maglisod ta og abre. Maglisod pa ka usahay og bayaw, di ba? Pero si Paul o Silas, bisan mo gikadina sila ang ilang espiritu ng lupa diya sa mga pagdahig sa Ginoo. Amen? So, dili nato tan-awon ang atong mga circumstansya sa diha nga mudahig ka sa Ginoo. In every circumstance, whatever you are in despair man o malipayon ka, dayga ang imong Diyos. Amen? So, praises do not depend on your circumstances. Ikadua, praises is all about God. It's all about God. Ang definition pa sa praise, mga isuon, in the Bible, is to exalt, to honor, to glorify, and to thank God for His character, His goodness, His deeds. At pa, it is an outward expression of gratitude and reverence, acknowledging God's sovereignty and worthiness. So, ang mga pagdahig, it is all about God. Kaya kung tanawan lang ninyo ang definition, nakafocus siya tanan sa Ginoo. Amen? Sa iyang character, sa iyang goodness, sa iyang deeds, and sovereignty, meaning tanan. He is sovereign. Everything is under His control. Bisan pag ang imong kinabuhi na feeling ni mo, dili ni mo kaya na i-control sa Ginoo because He is sovereign. Amen? So sa diha nga nagdahi si Pablo sa Silas sa mga isuon, gidahi nila dili ang ilang circumstansya, kundi ang changing nature of God. Amen? Nabisan di ilang sitwasyon, dili maayo ang ilang Dios, maayo. Amen? Nabisan po ang ilang sitwasyon, dili isuon na puno sa kasakit ang ilang Dios matinud-anon. Na-focus sila dili sa ilang kahimtang anang atak na kundi sa unchanging nature sa atong buhi nga Dios, mga isuon. Maayo siya. Bisag dili maayo ang mga nitabo sa atong mga kinabuhi. Na amay mga pagsulay, matinud-anon siya. Gilutos man siya, gamahanan, gihapon siya. And that will never change. He will never change. Amen? Dili siya mausap.
Paul and Silas, mga igsoon, has a deep trust and understanding of God and all His ways. Kaya ang tao nga wala kay saktong pag-ila sa Ginoo o sa iyong mga pamaagi, dili ka makadayeg. Correct. Mo nang usa ka quote matud pa inyo sa dinha, what you know about God is the most important thing about you. Kaysa panahon sa mga sirkumstansya, mga igsuon, ang imong pagkaila sa Ginoo kag iyang mga pamaagi, maunay mag-keep nimo intact dinha sa Ginoo. Nakadumdum ko ni Pastora Mincio atong panahon, greatest nga bisan ako makaingon ko kung sa kuha miabot ambot lang jud. Kaya atong time na na-disgrasya sila, ang financially grabe, ang threats grabe, paglutos grabe, kumingon kag lilihon mo na ko na siya usahay sa kwarto kay gatapad pa man may apartment sa unang okay pabaka ni siya. Naara siya diyang kwarto kasi magtaho mo tindog hapon sa Domingo. Mo tindog hapon sa magministeryo. It's not because na husgan siya na pagkababae, it's because dahil lalong ang pagkailan niya sa Ginoo. O ato nga tayo mas milalong pa. And maopen hitabo ni Paul ang Silas mga isuon. Asay dako og lalong kaayo nga pagsalig o pag-ila sa mga pamaagi sa Dios o sa pagka-Dios sa iyang Ginoo. Matud pa kay usa sa demonstration of praise. Katong praise na definition nato kagana usa sa mga demonstration na is the proclamation of your faith for others to witness. Sa imong mga pag-guide, proclamation of faith po na siya, nga uban nakasaksi po sa diha na maghimo ka sa imong mga pagkanta. It's a proclamation of your faith. Mga nagdibuhat ni Paul and Silas na bisan na sila sa prisuan, ngit-ngit, puno sa saman, puno sa kasakit, giuhaw, gigutom ba kasi ato nga time sa Bartolina sila. Pero nagdaig o nagkanta gyapon sila o kato ilang mga pag-awit, mga proklamasyon to nila igsuon kung kinsa ang Dios ilang gialagaran, unsa ang Dios muliro sa ilang mga pamaagi. Amen? So if you know who your God is, you will not depend on your feelings. You will not depend on your circumstances. You will not depend on your situation para mo dahil kaniya, kung nakaila kaniya. You will choose to praise God because He deserves it. Amen. You will choose to praise God kay kabalo ka, gamahanan siya o maayo siya, taliwala man sa iyong sitwasyon. Matong pa sa kanta, ipakantahan ko niyo kay taas-taas pa man. We might never know the answers. And we might never know the outcome, but we know Jesus, we know Jesus. And even when we face the darkness, we know better days are coming. Cause we know Jesus, we know Jesus. Sa chorus na kay, He is right here where He's always been. Mali chorus na. We might never know, wala man ko kabalo sa tubag, Ginoo, wala man ko makabalo sa mga outcome, pero kaila ko nimo. Amen? Kaila ko kung kinsa ka. Bisan pag nakatubang ko kangit-ngit, o kabalo ko that better days, moabot ra dyan ang nindot na mga adlaw, kay kabalo ko kung kinsa ka. Kabalo ko sa imo mga pamagi. Amen? So inana isuon, kabalo ko nga kitang tanan sa matag adlaw, sa matag simana, nga muligid sa atong mga kinabuhi. Natin nagkalain-lain ng mga struggles. Natin nagkalain-lain ng mga problema nga ginapasan. Okay? Kitang tanan nagsagubang. Samtang buhi pa, matud pa ito paminaw na mo kanunay sa radyo, gikaluhaan na tandaan o suliran. Kasi ti paminaw na projective bulan-bulan gani. Ikaluhaan na tandaan sa suliran, matud pa ito na inigpamong ipahimungso. Ini ako suliran. Gikaluhaan na tamini, naana dyan na kanunay. Bisan pag mga lagad o piling ka mga lagad sa Ginoo, naana dyan ang suliran. Ang nakanindot lang kung mga lagad ka Ginoo, wala ka nang inusara sa imong mga suliran na akay kaabagan, mamutabang, umubiyan, mo, di na panahon sa imong mga suliran. Amen? So bisan tuod, wala ka kabalo sa outcome o mga tubag, kabalo ka, kailan ka sa imong Ginoo. Then He will see you through that storm sa imong kinabuhi igsuon. Matud pa in Romans 8:28, nasayod kita na diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya katong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyoan. All things work together for good sa English pa nga translation. Tanang butang, kumingon gali kag tanan isuon, maayo, dili maayo, pleasant, tanang pleasant, i-work out na together sa Ginoo para mo sampot siya kaayuhan sa inyong kinabuhi. Kung dili man na maayo, Lord, kabalong ko na akay plano ani. Kabalong ko, Lord, mo come out ra dyan siya maayo. And even, napagalito isa kalirik sa kanta, that the devil meant it for evil, but the Lord turned it into good.
Amen? Kaya niyang ang dili maayong butang na nahitabo sa imong kinabuhi ma-transform into maayo o ikaayo sa imong kinabuhi. Amen? Yes. Hallelujah! Atong pakpakan ng atong mga Diyos ng mga igsoon, matinud-anon siya. Mo na nga, ang imong pag-awit mga igsoon, it's not just a song. Yeah. It's not just a melody. Ang imong mga pag-awit din sa Ginoo, it's power. Yeah. Kaya na declaration na of your faith, declaration na nimo kung unsa ang pagkailan nimo sa Ginoo, declaration nimo na siya og kinsa ang Dios sa imong kinabuhi. Amen. So di na kay ko magkuan anang praise kabalo kitang tanan. Kabisado na ang mga pagdayon mo na atong panaminan kanuna ang kinabuhi ni Apostle Paul and Silas nga nagdayon sila kaliwala sa ilang sitwasyon kay nabuhat na nila tungkol kay nakaila sila sa Ginoo. Praises depend kung unsa ang imong pagkaila dinha sa imong Ginoo. Yeah. Then unsay mga milagro nga nahitabo kaysa human in verse 26 nahitabo nga supernatural event after sa diha nga nagdaig sila. In 26 sa 16 ingon siya unya sa kalit nililog ug kusog nga nakatay og pag-ayo bisan sa pasukuranan or foundations sa bilangguan ug nangaabli ang tanang pultahan ug nangatangtang ang mga kadena sa tanan nga mga binilanggo. So sa diha nga nagpaghuman nila pag-awit mga igsoonay nahitabo nga supernatural event nagkalinog ug kusog. Unya paglinog kuno ang kahibulungan kay nga linog nga igsoon natay-og ang mga pasukuranan pero wala na natumpag ko ilang mga kisame, wala na natumpag ko ilang mga haligi, di ba? Kasi may naitabo, naabri ang mga ang mga portahan sa ilang mga prisuhan, nangatangtang ang ilang mga kadena, ang nakaakob sa ilang mga tila natangtang. Di ba? Kaya kasagara, paglinog, mahadot, taglinog, kay mga hulog man dyan, di ba? Duck, cover, and hold, yun. Kay mga tagak, kung sa'yo mga tagak, na mga casualty, losses, may tabo. Pero kini mga isuon nga pagkalinog, na kusog ka ayo, kaya ang pundasyon kuno na uyog man, lahi ang target. Ang ilang mga kadena, ang portahan sa ilang mga prisuhan, o ang mga nagkupot sa ilang mga tiil. Nakasaksi ko pinakakusog na linog sa kung kinabuhi year 2019. Kung naagaling poso, linog-linog, ma-trigger akong kahadlok kung nakadumdum mo dito sa Pampanga atong 2019 nga nahugno itong sa kakaraan na mall dito. Kaya grabe ka kusog na ami sa balay. 3 years old si Kuya Vince, then si Vincent is 5 months old. Natingala ko kay unang pagkuhan, more na igadrill ba? Ang kaning salong ng mga tiles mo ito ganida ni, iuyog dyan siya. Uyog na uyog, ako naglingkod sa salong. Naana-ana ko, di paglili na ko, ang dingding na mo may sundanaan na siya, oh. Pati, di niya kakusuli ko, ay, ang akong kakulbadi na di ko ninong mali. Yeah, tapos na ko, kami nang duha nabili na ko, kaya akong bana po, tuwag ko sila dito sa office. 8th floor mo, no? 8th floor nga nagsayaw-sayaw ko nang bili sa kakusog sa mga linog. Gigakos na ko mga anak, gani anak ko nga Lord, mao na ba niya among katapusan? Kaya kami na doon, pertidyo kusog ka sa linog. Parang among nasaksihan at tutak na ang maisoon. Pero kini nga linog, katong nga linog ako nasaksihan, kini ni Paula ni mas kusog pa dun kay natayog kuno mga pasukuranan, the foundation sa mga prisuhan. Then nga abri kuno ang ilang mga kaprisuhan, ang ilang mga lock. And dili lang kini nga account in the New Testament mga so even in the Old Testament na nakitabo pod nga supernatural events sa nga nagdaig sila sa Ginoo. Kung nakadumdum mo ni King Jehoshaphat atong time nag-iignan sila nga naay tulo ka giharian, nagtapo, nag-alyansa para sulumon mo. Kung sa mga strategies of war pa atong nga isuon, no match na dyan sila King Jehoshaphat, di ba? Wala na dyan sila 0% chance of winning, napalibutan, outnumbered. Pero sa diha na pagkadumog ni King Jehoshaphat nga isod, wala siya midagan para luwason na yung kaugalingong kinabuhi. Wala siya midagan para mikas. Kamu na'y bahala diha. Kinahanglan mapabili ng legacy. Wala siya midagan ang una niyong gibuhat yung diha, midamok siya sa Ginoo. Amen. Sa diha nga nalisang mga isuon si Jehoshaphat, midamok siya sa Ginoo o nagdeklara siya puasa sa tibok Juda. Sa iyang under sa iyang mga katawanan. In verse 22, ingon siya din nga sa dihang nagsugod na sila pa awit. Sa diha nga nagsugod sa pag-awit o pagdaig sa Ginoo, gilibog sa Ginoo ang kasundaluhan sa Amon, sa Moab o sa Edomia nga misulong sa Juda o napalot or nahurot sila kamatay tanan walay bisan usa ang nabiling. Unsay gibuhat nila?
Wala sila nagpanak-panak mga isuon, wala po sila naghimo og mga strategy usaon to bisag mamatay sila ng tanan, makabalus man lang sila, wala. Nagdaig, nagmarcha sila. Lahi siguro ilang sunata before, pero ang ilang line katulong, give thanks to the Lord, for He is good, His love endures forever. Mo na ilang ikanta. Give thanks to the Lord. Padulog sila gubatan mga isuon, naganggaatan, pero gadaig sila. Give thanks to the Lord. Napasalamat, himo sila mga pag-awit, nagudiyaka sila mga pag-awit, nagmarcha sila dito sa pagkubatan. Ang nahitabo ang Ginoo nagpadala og ambush ngadto sa ilang mga kaaway. Gilibog, nagpinatyanay silang ilaha, and then bisag usa wala kunoy nakaihiyas. Libok sa Dios isuon. Libok sa tao. O sa diha gani na ang Ginoo, na gani ang mulihok. Sure na jud ang victory ana mga isuon. Amen. And I know that God is still in the business of doing miracles. Bisan karong kapanahon. Dili lamang in Old Testament times, dili lamang in the New Testament, and even now, He is still doing businesses of miracles sa atong mga kinabuhi mga isuon. Unsa lang dyan nakita nako na kinahanglan nato, kauhaw o kagutom diha sa Ginoo. Amen. Mao dyan na. I was blessed before na nakasulod ko og batch sa mga Bible schools na grabe ka uhaw o kagutom sa presensya sa Ginoo. Bible school student ko ato nga time, si Pastor Mincho ang dean supervisor na ato. Dito ko naka-witness in my life sa 20 years na pagpangalaga sa Ginoo. Pinakauna nako, and I was blessed, supernatural na mga event. Napunta ko sa grupo nga grabe ka uhaw o kagutom. Ang among Bible school sa una puno siya sa pag-ampo, puno siya sa puasa, puno siya sa pag-evangelize. Muutok nakita ato nga matay nga Bible school pa may kung prayer, kada adlaw na ani don't watch. Alas 4 sa kadlaw, kada adlaw duwa diri si Piat Lunes, taman sa Domingo na ani don't watch. Alas 4 kinahanglan ang mga estudyante mo naog na dito sa simbahan kay mag-devotional na. Pag naog na ko dito kay ako mapaabot man jud ko alarm, daginutong pa jud ng 5 minutes nga makamata kay natulgon ni sa una. Ni pag naog na ko dito, alas 3 pa lang na ani naghilak sa daplin. Nani nagluhod ang itong daplin, kinag-ampo sa silingan, nani naghilat atong daplin, kinipadaygan siya naong sa Ginoo. So di na sila magpaabot ng alas 4, kukuyawan ni mga bataan. Mga bata pa ako ginagawangan nila before. Then, mag-ampo na sila, dinami siesta ng mga hapon, ako matulog sila, gaampo ko sa simbahan, nagluhod at tutungoy. Gaampo sila, din ko yung kagpuasa, mga isuuna, yung tawag na chain fasting, personal fasting, corporate fasting, na imo break sa pamahaw, na imo salo sa panihod to, puasa, na imo salo sa panihapon o puasa, then mag-fasting itanan ng mga estudyante for 3 days, for 5 days, then naapa dyan ka ng congregation na pagpuasa, then ang nahitabo at tumaisuon, kanang evident ka ang prayer o fasting, puno o babad ka ayo, magklase ni Pastor Mincho sa una. Ang subject, manners and customs, kalit lang may mahila. Kay puno ni sa mga pag-ampo, puno ni sa mga pagdaig. Manners and customs, ang subject na na'y gasyagit na kalit na nabaptize sa baptism o the Holy Ghost, na na'y mihila o kalit na na'y misyagit o kalit. Practice sa una sa praise and worship team na ani namang luhod, kaya nang hilak na. Then among youth night sa una na ato, youth night every Friday na puno o mga batanon. Mauti nakita na ko nga supernatural na gibuhat sa Ginoo sa diha galing ang tao uhaw o gutom sa presensya o sa iyang manifestation. Amen. Kung mao po ni buhaton nato o kung gaingon mga isuon mamundag ka sa atong trabaho kay magsige na lang putag ampo, magsige na lang putag puasa. But every day in your life, pwede ka makahimo og mga pag-ampo bisag kung sa pa na imong gibuhat. Mata ka sayo sa kabugtagon, mag-ampo ka, muluhod ka diha sa Ginoo. Mo-abstain ka sa mga butang nga nakita nimo hinungdan nga nakababag nimo dinha sa pagpangalagad sa inyong Dios, and God will surely move in your life, in your family, in your ministry. Moto magdaghan kay mga open doors ato nga mga time mga isuon na adtumi og kanang taghitik na nagpadala na mo kwarta nga wala gaampura namo nga namin sponsor gikan sa among trip ug hantod pag intern mo. I miss those times. Nga grabe kababad sa pag-ampo, pagpuasa, grabe ang gahong sa Ginoo. Nga bisag sa simba, bisag sa mga normal lang, kung yung normal na practice, naginilakay na. Dugay kay mga madili, kapuyan, mag-worship ni sa una, mga isupila atong worship diri, 15 minutes, pinakataas. Mag-worship ni sa una, Bible school, mga igsoon, hinabuhi, pag-ang, maabot og 2 oras. Magsugod among klase alas 7, mahuman ni alas 10 kay among subject bubura pero among pag-drive perting taasan murag dili ganahan maghunong. Dili ganahan maghunong mga pagsingit din sa Ginoo mga pag-drive.
kay adunay gahom sa diha gali mo tanaw ang presensya sa Dios igsuon na adyo pag-manifest sa iyang gahom. Mo ni nahitabo kaning Paul and Silas sa diha nga nag-awit sila ug ang ikaduha nga milagro nga nahitabo maison dili lang nga natayog ang pundasyon, dili lang nga natangtang ang ilang mga kadena, dili lang nga naabri ang ilang mga prison. Ikaduha is the conversion of the jailer and his whole family. Mo ni ikaduha nga milagro nga hitabo ani nga taknaa mga igsuon. In verse 27 ino siya nahigmata ang tinagyunan sa bilangguan ang jailer o sa pagkakita niya nga naabli ang mga puntahan di pa kaimunag ng layas ang tanang binilanggo. Busa gilanid niya ang espada ang maghikong unta. Kay sa una sa Roman law mga igsuon stated na kung ang jailer kana yung tinugbianan sa mga bilangguan ang ilang law na kung makaikyas sa imong piniriso, ang imong mga piniriso diha, the punishment na ihatag kung ato nila mapunta sa imuha o sa tibok nimo nga pamilya. Maangin pa, ihurutog di ka nila sa una, pag makasala ka hurut-hurut, nandiyan ka sila sa una, wala ibilin. So, sa iyang kahadlok, kay naa silang balaod, maghikog na lang unta siya. Aron siguro dili na maangin na iyang pamilya from the shame and execution na unya iyang kabatunan. Naka-decide ang mga jailer nga maghikog na lang siya. Aron dili na siya makaangin pa. Siguro makaingon sila ani nga, gitigpas kususa sa mga piniriso o maka-exit ra po ang pamilya. Pero, apan misinggit si Pablo in verse 28, ayaw paghikog, ani ara kaming tanan. Amen? So, mata ba siya ka almost in the middle of the night naman to siya, paglinog na kamata siya, was very unusual lang mga isuon. Kaysa diha baya na maabri ang puntahan, matangtangan kasi mo posas, ang buhatong baya Diyos mga piniliso na managan. Di ba? Magkagubot ta, manilis na managan na. Then silang Pablo kay nagdaig sila no, para niya, Lord, pag-ausunod yung pinimugan. Pero wala niikiya sila Paul and Silas mga isuon. They stayed. And then mo ito nakasingit siya na ayaw. So they are willing to stay more days in prison for the salvation of the jailer. Mo na ikaduhang milagro na hitabo mga isuon. And what amazes me bitaw is Paul's intimate connection with the Lord. Siguro atong time nga pagkatangtang sa iyahang sa iyahang mga kadena o sa tanan ng kalikala nga naa siya, in his spirit, maybe the Lord told him, stay put, there's another miracle na imo pang masaksihan. Kaya di ba ipadaygan siya nga na Macedonian na tao nga nagpakayo pakitabang sa iya. Na samtang nagbasa ko na ning balot akong balagin ko mga isuon, na how close is Apostle Paul to you, Lord? Anong tayo mga mulayas na tayo siya, wala sa pilayas. Because for the love of the soul, for the love of the gospel, nakalimot ko asa nga account ningon siya, giantos o willing siyang antos sa tanan, dili lang mababagan ang pag-abante sa maayong balita. Grabe ang kabugat ni Apostle Paul sa mga kalag. Grabe ang pagigugma sa kalagay. Even his intimacy with the Lord. Maybe at that time, wala siya kaya sa dayon sa stay put Paul. Kayo na pa yung another milagro nga ino pang ma-encounter this time. Kuyog sa diha. Then, maybe the Lord instructed Paul na ayaw sa unang pag-ingon sa jailer na maghikong lang to sa ayaw kinaapamin. In verse 29, busa ang pinugyanan sa karsil na ngayong suga, nisulod siya nagdali. Niluhol, nagkurog. Imagine, nagkurog siya, nagdali-dali siya o sulod sa prisuan. Then, niingon siya, Sir, unsay angay na kong buhaton. In verse ko ano niya, 29, katong, unsay angay na kong buhaton, aron akong maluwas. Hello? Nabata diha mga isuon? The miracle was not only that the foundations were shaken, the prison doors opened, the shackles loose, but the soul who came to Jesus and asked, what must I do to be saved? May isuon, wala pa ni siya mawalihi. Hello? Wala pa ni siya mawalihi. Nag-ampo o nagkanta pa lang to si Paul and Silas, mga isuon. Wala pa ni mawalihi, ni maungan jailer. Nakasaksi, nakadungog lamang siya, na nagdaig, naminaw lamang ubang piniriso. And nangutana siya. And it's ang greatest miracle this time is dili ba yan ang makita ng supernatural event, kundi ang usa ka tao buduol din sa Ginoo. Kaya it is the Lord's moving. Walay tao nga makapabag-o sa Ginoo. Walay
Walay tao nga makapabango og tao, di ba? Walay tao nga makapakabig og tao. Yes, makashare ta, maka-evangelize ta, pero hindi jud ka kapugusan na niya, simba na lagi ka, mudawag na lagi ka sa Ginoo dili. Trabaho na siya sa Dios, lihok na siya sa Dios. Kung gani na ay tao na share ni mo din, he opened his heart, indawat siya sa mga balita, it is the Lord's moving, mga isuon. And ani nga time mo po ni siya nahitabo nga sa diha gani ang mao nga jailer bisan tuod wala pa siya mawalihin. Nihat nangutana siya kung say angay niyang buhaton aron siya maluwas kana lihok siya sa Dios, mga isuon. Amen. Lihok siya sa Dios. And it's also a reminder for all of us this morning na kung naa ganitay mga pagsulay, mga isuon, how we respond to it will either cause the miracle or lose the miracle. Amen? Kung naatay mga pagsulay karon, kung saan giagian karon, kung how you react and how you respond to it, may magdalag panalangin or magdala o milagro o pwede pong makawala sa milagro din sa imong kinabuhi, mga isuon. Then after your trial, after na labangan na nimo tanang sirkumstansya, na mo kalipod-duol nimo isuon, hadi ka na simba. Correct. Nan? Pwede ko magkuyog ni magsimba ka ng domingo. Mag-usa din mo ang kadamar pulis sa inyong balay. Mag-priority, mali, magkagustali. Pwede ko ma-appeal. Milagro na siya isuon. Lihok na siya sa Diyos. Amen? Walay tao na kayang mahimo, it's the Lord only nga mo speak. Bisan kay tagsa-tagsa nato karon. Naigigamit ang Ginoo nga tao para i-evangelize, but it's the Lord's doing. Nakita na mismo, miduol sa simbahan. Nakita na mismo biduol nga nangalagad sa Ginoo. Amen. Sumuon siya ang mahitabo. Muna nga, enjoy whatever circumstances or sitwasyon na aka. Daiga ang Diyos, saligi ang Diyos, ka ang Ginoo mo panaog dito siya og milagro dinha sa imong sitwasyon, mga isuon. In 31 to 33, ang tubago niya aning mao nga saligi, o yung si Apostol Paul, saligi ang Ginoong Jesus, o maluwas ka, lakip ang imong panimalay. Maluwas ka, lakip ang imong panimalay, salig sa Dios. O kini ito kini nga jailer, uban sa tibok niya nga panimalay, and katong Lydia, nga na-misteryohan, Apostol Paul, pagsulod niya sa Macedonia, they are the pioneering church of the Philippian church. Di ba na book of Philippos? Sila ang nahimo nga pioneer at tumatay, mga isuon. Then 32 unya siya, ang tanang sakop sa iyang panimalay, giwalihan nila sa pulong sa Dios. Ni atong taknaan sa kagabion, ihugasan sa tinugyanan sa bilangguan ang ilang mga saman, o gibunyagan dayon siya ug ang iyang panimalay. So anak pa siya natambalan, mga isuon. Muna nagpadayon, giwalihan, o dimension diri pa lang. Giwalihan ni Apostol Paul ang tibok balay sa jailer. I-jailer lang ako kataas kayo ng tinugyanan sa prisuhan. Okay, ang tibok niya nga panimalay o paghuman niya na yung giwalihan, gipadawat, then gibunyagan. Wala nga, bautismo sa tubig after anak dayon ang gibuhat ni Apostle Paul nga to kanila. Diba? It's a wonderful victory and a wonderful blessing nga usa ka kalag ini tibuok panimalay miduol ngadto sa tiilan sa Dios. Amen? So, dahil nato ang Ginoo, matod pa sa usa ka quote, that every time you worship through pain, you release a sound that hell can stand and heaven can ignore. Dili makastand ang yawang magdaig, maghihapon ni siya, bisan sa iyang mga kasakit. Nga magdaig, maghihapon siya, bisan sa iyang mga circumstansya, and heaven can ignore. Iya galing anak, magsugod na siya og daig ang Ginoo mo kanaon dyan na. Mato pa, He inhabits the praises of His people. Mupuyo siya dina sa imong mga panagday. Sa galing mupuyo siya, mulihok judayon ang milagro. Nay testimony ni Pastor Amincho na ko sa una nga manibawt ako balahi usulti niya. Kung nakadungdong pa siya somewhere in Luzon. Then mag-Bible study sila, pero samtang nagpaabot kung sila tumatay ng mga Bible study, nagitara siya, nag-worship siya sa Ginoo. Then natingala na lang siya kay naaman ko sa ubos, ang mga tao kuno nga nasa bungtod, naghinay-hinay o panganaog, nagkadandong ka ito pasura. Muhingo, naghinay-hinay sila o panganaog, then nagtanaw sila itong mga panagdayag nagihimo. Manigsong ayaw ka ulaw kung dilit kalamian o tingo. Ayaw ka ulaw kung yabag-yabag ta usahay gamay.
kanta kay kanadili para sa tao, para na siya sa Ginoo. Amen. O ang imo mga paday adunay gahom nga dili na siya mo breakthrough sa imong sitwasyon. Adunay ko'y mga tao nga nag-witness nimo mapanalanginan and ma-bless how you worship the Lord even in your circumstances. Sila mo duol po sa pagpangalaga nila sa Ginoo. Amen. Ayaw anang sili o bagulbul, ayaw sili o reklamo sa imong sitwasyon. Ano man naunsa naman naman akong Ginoo Katong ikanta na ko kaganina, bridge man to siya. Ang mga first lines ato, iyang gi-illustrate nga, where is God in the heartaches? Where is God in despair? Where is God in the ashes? Where is God? Nangutana siya asa kuno ang Ginoo. Pero sa chorus mingon siya ito nga, naara ang Dios o wala din siya media. So nagdaig lang siya dinha sa Ginoo. Amen? So singgit o mga pagdaig dinha sa Ginoo kay ang Ginoo buligog sa imong kasing-kasing sa imong sitwasyon o sa tanan nga nagpanibot din sa imo. Ato pakpakan atong bay Dios, pakpak para sa hari, pakpak para sa Dios na way pagkausab, pakpak para sa Dios na gamanan. Hallelujah! Yes, Lord! We praise you this morning. We bless you this morning, Lord. We worship you. We enthrone you, oh God. You deserve it. You deserve it. Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord. Tapos ka sa tanang pagpasalamat o pasidungog karon ang takhaan. And may this account of Paul and Silas be an encouragement para sa matuusan ka namo karon nga Lord, daygon ka namo sa tanang panahon, sa kasakit man o kalipay. And that Lord, we will see better days. We will see miracles. We will see supernatural event na buhaton nimo sa among kinabuhi. We love you, O God, and we give you all the glory and honor in Jesus' name. Amen and amen.